Sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, abay mabigat-bigat po na dagdag singil sa produktong petrolyo ang nakaamba bukas sa pagtansya ng isang oil company hanggang piso 70 sentimo ang posibleng ipatong sa presyo po ng diesel. Hanggang piso at 30 sentimo naman ang posibleng idagdag sa presyo ng gasolina, aray ko. Umaasa naman ng Meralco na gagaan na ang singil sa kuryente ngayong Abril. Posible raw kasing magmura ang generation charges dahil nakikitang bababa ang singil ng mga supplier ng natural gas. Bukod pa po dyan, posible rin daw bumaba ang transmission charges ngayong buwan. Sa buwan ng Marso, umakyat sa 11 pesos at 73 sentimong singil kada kilowatt hour. Nauna namang sinabi ng Meralco na posibleng tumaas lalo ang singil dahil nagsimula ng tumaas ang demand, dala ng sabay na epekto ng tag-init at ng El Nino. Nanindigan po naman ang Agriculture Department na hindi muna ito magpapatupad ng price cap para makontrol ang inflation. Sabi po ni DA spokesperson Arnel de Mesa, binabantayan daw ho ng ahensya ang pagpapalakas ng produksyon ng bigas. Mas ngayon daw po'y prioridad ng kagawaran ang pagpapababa ng gastusin sa produksyon at pagbawas sa post-harvest losses kaysa po sa price control. Ayon din po sa ahensya, bahagyang bumaba na ang presyo ng bigas mula noong nagdaang buwan. Sa ngayon daw kasi ay nasa 47 hanggang 49 pesos per kilo na lamang daw ang pangkaraniwang bigas. Mas mababa yan kumpara sa 52 pesos noong pong nagdaang buwan. Yun nga lang, ito'y malabo raw na bumaba ng tuluyan dahil sa mataas pa rin na farm gate price at pandaigdigang presyo ng bigas. Bumilis naman ulit ang inflation sa buwan ng Marso. Naitala ito sa 3.7% noong nakaraang buwan. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa 3.4% na naitala noong Pebrero. Pero mas mababa na ito sa 7.6% na naitala noong February 7 at pasok pa naman ito sa 2 hanggang 4% inflation target ng gobyerno. Ayon sa PSA, dahil daw ito sa taas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Partikular na riyan ang karne at iba pang produkto ng mga hayop pati na rin ang cereal. Sa ngayon, nasa 3.3 na ang average ng inflation mula Enero hanggang Marso. Pero nakikita raw ng Bangko Sentral na patuloy na tataas ang inflation sa susunod na 2 quarter o 6 na buwan dahil pa rin sa epekto ng El Nino. Umakyat po naman ang dollar reserves ng Pilipinas sa pinakamataas na level sa loob ng 2 taon. Sa datos po ng Bangko Sentral, naitala sa higit na 104 na bilyon dolyar ang reserba ng bansa. Mas mataas yan kumpara sa wala pang 102 bilyong dolyar na naitala noong Pebrero at Marso noong pong nagdaang taon. Ito na rin ang pinakamataas na naitala mula noong higit na $105 billion noong Abril ng 2022. Paliwanag po ng BSP, ito'y dahil pa rin sa foreign currency deposits ng gobyerno sa Central Bank. Pinalakas din daw ito ng mas mataas na halaga ng ginto sa pandaigdigang merkado pati na rin ang kita ng mga investment ng BSP sa ibang bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.